Arestado ang dalawang babaeng sangkot umano sa child trafficking sa Urdaneta, Pangasinan. Tibog naman sa Mandaue, Cebu, ang isang babaeng nagbebenta umano ng mga peking government ID. May unang balita live ang host ng GMA Regional TV Live na si Nico Sereno. Nico? Igan, 17 samut-saring peking government IDs ang nakumpiska mula sa isang babae sa Mandaue City sa Cebu. Sa operasyong ikinasa ng National Bureau of Investigation sa labas ng City Hall sa Mandaue City sa Cebu, naaresto ang isang babae na nagbebenta umano ng mga peking government ID. Na-corner ang suspect na si Gia Henelazo matapos niyang iabot sa nagpanggap na buyer ang peking non-professional driver's license na ibinenta niya sa halagang 1,500 pesos. Nakuha din sa kanya ang 17 samut-saring government ID katulad ng UMID, National ID, Postal ID, BIR TIN card at PhilHealth. Fabricated and sent to Cebu through the subject. And yon, pagka abot na dire, i-deliver niya. Because part of her offer is to deliver the items on a COD basis. Inihahanda na ang kasong isasampa laban kay Henelazo na tumangging magbigay ng pahayag. Abiso ng NBI sa publiko sa mga government office lang makipagtransaksyon para sa kanilang mga ID. Sa operasyon naman ng NBI Alaminos City District Office, arestado ang dalawang babaeng sangkot umano sa child trafficking sa Urdaneta City, Pangasinan. Ipinagbigay alam ng Project Rescue Children Philippines ang nagaganap na bentahan umano ng bata online. Kaya nagpanggap na buyer ang NBI at kinontak ang isang fixer sa social media. Galing pa raw Davao Region ang suspect at nakipagkasundo na magkita sa Pangasinan. Nang magkasundo sa presyo sa halagang 100,000 pesos, kapalit ang isang 1 year and 7-month-old na sanggol, dito na ikinasa ang operasyon. Sa isang mall, timbog ang babaeng fixer at ang mismong ina ng bata. Hawak ngayon ng NBI ang dalawang suspect habang inihahanda ang kaukulang kaso laban sa kanila. Nakikipag-ugnayan naman ang NBI sa Local Social Welfare and Development Office para sa seguridad at kapakanan ng batang na rescue. Napuno ng makukulay na ilaw ang mga kalsada sa Pilar Sorsogon sa idinaos na Parade of Lights na bahagi ng selebrasyon ng Parao Festival. Sentro rin ng atraksyon ang makukulay na costumes ng mga kalahok at ang nagagandahang floats ng mga fantasy character na napapalibutan ng mga light art. Hindi raw nasayang ang paghihintay ng mga manonood. Napakagandang makulay. Tsaka mga nag-e-effort kasi talaga sila. Yung mga kanya-kanya po nilang mga performance po. Sulit naman daw ang paghanda ng mga kalahok matapos nilang makita ang kasiyahan ng publiko. Lahat naman po kami na sumali sa Parade of Lights, talagang nagpa-practice po palagi. Igan layunin ng isinagawang Parade of Lights sa Pilar Sorsogon na ipamalas ang talento ng mga tao, yaman ng kultura at tradisyon ng bayan. At yan pinakahuling balita mula sa iba't ibang probinsya ng bansa. Abangan mamaya dito sa Central Visayas ang GMA Regional TV Live alas 8 pagkatapos ng unang hirit. Igan? Maraming salamat, Nico Sereno. Igan, mauna ka sa mga balita. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. Sa mga kapuso abroad, subaybayan nyo kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.